Jing Chuan, hindi ka ba nabasa ng ulan? Ipinagtimpla kita ng tsaang luya para hindi ka sipunin o lamigin? Anyuesyo, itigil mo na ang pagkukunwari mo. Tatanungin kita, pinuntahan mo ba si Ching He ngayong araw? Siya ang humanap sa akin? Ikaw, naglulusot ka pa rin. Anyuesyo, gaano ka ba talaga kasama? Nasa ospital na si Ching He, hindi na siya makatayo, pero patuloy mo pa rin siyang inaapi. Anyuesyo, kagabi si Kuya Jin Chuan ay buong gabing nanatili sa tabi ko. Dito mismo sa kwartong ito ng ospital. Kami ay... Imposible. Tanggapin mo na ang katotohanan. Kaya lang naman nagpakasal si Kuya Jin Chuan sa iyo ay dahil dyan sa tiyan mo ay ang anak niya. Isa ka lang naman sa tabi niya na tagapagdala ng anak. Dahil ang mahal ni Kuya Jin Chuan ay ako pa rin noon pa man. Jin Chuan, si Lin Ching He ang nauna? Huwag mo akong subukang linlangin. Sasama ka sa akin ngayon din sa ospital upang humingi ng tawad kay Ching He? Humingi ka ng tawad kay Ching He. Wala akong kasalanan? Ininsulto niya muna ako. Kuya Jin Chuan, hayaan mo na po. Kasalanan ko dahil hindi ako naging mapagbantay. Kung hindi sana ay wala ako sa ganitong kalagayan. Hindi sana ako naging ganito. At hindi ako palaging inaapi ng iba. Anyueso, 1 taon na ang nakalipas simula nang saktan mo si Ching He, nahulog siya sa bundok dahil sa iyo, hindi ka na nga bumawi sa kanya? Ngunit ngayon, ay lalo mo pang inaapi si Ching He? May puso ka pa ba? Jin Chuan, hindi talaga ako yon. Si Lin Ching He ang kusa na nahulog? Kuya Jin Chuan, isipin niyo na lang na sinadya kong maging paralisado ang aking mga binti. Lahat naman ito ay kasalanan ko. Ate Yueshu, masaya ka na ba? Jin Chuan, Manahimik ka! Ching He, huwag ka nang umiyak. Paparusahan ko siya sa kanyang ginawa. Kuya Jin Chuan, ayoko na pong makita si An Yueshu. Maari mo bang makipaghiwalay na sa kanya? Maghihiwalay kami. Bukas na bukas din. Jing Chuan, 3 taon na ang nakararaan. Ikaw mismo ang gustong magpakasal sa akin. Nagpakasal lang ako sa iyo noon. Dahil nabuntis ka. Dahil lang iyon sa dinadala mo noon. Kaya naman pala, dahil lang talaga sa anak natin. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Humingi ka ng tawad ngayon din. Anyuesyo, Ma, bakit niyo po ako sinaktan? Huwag mo nang inisin si Jin Chuan. Kapag ginalit mo siya, paano na ang sakit ng tatay mo? Ang sakit ng tatay ko? Anong kinalaman ni Mu Jin Chuan doon? Kapag nawala ang pambayad sa ospital, paano na ang gamutan ng tatay mo? Gusto mo ba na mawala ang tatay mo dahil sa iyo? Noon pinapabayad niyo sa akin ang utang sa sugal? Ngayon naman pambayad sa gamot? Sa susunod, ano naman ang hihilingin niyo? Wala kang utang na loob na anak. Responsibilidad mong suportahan ang mga magulang mo. Ma, bakit hindi niyo man lang inisip kung maayos ba ang lagay ko? Anak niyo ba talaga ako? Bibigyan kita ng 3 milyong dolyar. Ibigay mo sa akin ang anak mo. Bibigyan kita ng 3 milyong dolyar. Ipalit mo sa akin ang anak mong lalaki. Hindi maaari. Nakiusap ako sa iyo. Kapag nalaman ng asawa ko na babae ang isinilang ko, paparusahan niya ang bata. Kung sa tingin mo ay hindi sapat, dadagdagan ko pa ng 2 milyong dolyar. Ilabas mo na ang pera. Kapag hindi ka naglabas, lumayas ka sa bahay na ito. Nasa nursery ang anak ko. Sige na, kunin mo na siya. Salamat po. Anak,
Sana ay huwag mo akong sisihin. Maghihirap ka lang kapag sumama ka kay mama. Nasaktan ba kita kanina? Ma, minsan ay talagang hindi kita maintindihan. Jin Chuan? Kung wala si Lin Qinghe, makikipaghiwalay ka ba sa akin? Nagpakasal lang ako dahil sa bata at dahil na rin sa pilit ng aking ina. Kahit wala si Qinghe, makikipagdiborsyo pa rin ako sa iyo. Mu Jin Chuan, 3 taon na, ngunit hindi ko makuha ang loob mo. Kian, bakit ka nandito sa ospital? Yueshu, buntis ako at nandito para magpa-check up. Jin Chuan, di ba sabi mo sasamahan mo akong magpa-check up ngayong araw? Bitawan mo ako, pumunta ka ng mag-isa. Binabati kita. Hindi ko rin alam kung paano ako nabuntis, pero kapag isinilang na ang anak ko, gagawin kitang ninang niya. Sige, Dapat magsikap din kayo ni Jinchuan. May gagawin pa ako, kaya mauuna na ako. Ma, Yueshu, umiiyak ka ba? Inaapi ka na naman ba ni Jinchuan? Pagbalik niya, pagsasabihan ko siya para sa iyo. maayos naman po kami ni Jin Chuan. Mabuti naman kung ganoon. Umuwi kayo ni Jinchuan ngayong gabi para maghapunan dito. Pero, Anong pero? Isama mo si Jinchuan. Magluluto ako at hihintayin ko kayo sa bahay. ako. Pero mukhang ayaw niya po akong makita ngayon. Kuya Jinchuan, mamayang gabi, samahan mo pa kaya akong maglakad-lakad sa labas? Malakas ang hangin ngayon. Kapag umaraw na, saka na kita ilalabas. Sige. Jin Chuan, pinapauwi tayo ni Mama para kumain sa lumang bahay. Hindi ako babalik. Huwag mong gamitin si mama para pakialaman ako. Tsaka dapat masanay ka ng itamang pananalita mo. Nanay ko siya, hindi mo siya nanay. Naiintindihan ko. Ziye, Ate, pagkababa ko pa lang sa eroplano ay dumiretso na ako rito. Gusto kong makita kung kamusta ka na. mabuti naman ako. Nasaan ang asawa ni ate? Busy siya sa trabaho sa kumpanya. Huwag na natin silang pag-usapan. Para sa selebrasyon ng pagbabalik mo, ilibre ka ni ate sa labas, ayos ba? Anyueshu, hindi pa tayo naghihiwalay, pero mukhang hindi ka na makapaghintay na makipagkita sa lalaking yan, ha? Jin Chuan, nagkakamali ka. Siya ang kapatid kong si Ziyi. Kararating lang niya galing sa ibang bansa, hindi mo lang talaga siya nakilala. Sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa iyo? Huwag mong apihin ang ate ko. Ako ang legal na asawa niya, hindi ko siya inaapi. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Ziyi, umuwi ka na muna. Pupuntahan kita bukas. Sino na namang kapatid ito? Jin Chuan, maling akala lang ang lahat. Balak ko sana itong isend sa kaibigan kong si Lin Qian, pero aksidente kong na-isend sa group chat. Anyueshu, gaano karaming beses mo ba akong niloko? Dahil mukhang gusto mo namang maglaro, pagbibigyan kita ngayong gabi. Hello? Yueshu, hindi ito maganda. Ibinenta ni President Mu ang rights ng iyong comics sa napakababang presyo kay Genming Comic Society. Ano? Papunta na ako dyan? Bakit mo kailangang ibenta lahat ng mga comics ko? Alam mo ba, na ito ang bunga ng pinagpaguran ko sa loob ng 3 taon? Ano naman kung naibenta na? Anyueshu, ako ang nagbigay sa iyo ng pagkakataong maging comics artist.
Kung wala ako, hindi ka kailanman magiging isang comics artist. Pero dapat ay kinonsulta mo rin ako. Kilalang masama ang reputasyon ng kumpanyang iyon. Anong iisipin ng ibang artist tungkol sa akin? Wala akong pakialam doon. Mu Jinchuan, hindi ba't sabi mo ay gusto mo nang makipag-divorce? Gawin na natin ngayon. Biglang nagbago ang isip ko at ayaw ko na. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Kung hahayaan lang kitang puntahan ang iyong mga kapatid, masyadong madali iyon para sa iyo. Ikaw? Heto ang pambayad sa paghihirap mo? Nga pala, nakalimutan kong sabihin sa iyo, ang pambayad para sa ospital ng tatay mo, itinigil ko na. Mu Jinchuan, bakit ka naging ganyan kakeperwisyo? Ma, Yung pambayad sa gamot ng papa mo para sa susunod na buwan, nadala mo ba? magkano po ba? $500,000. Baka naman sa susunod ay puwede na lumipat na lang siya sa regular na ward. Bakit? Ginalit mo na naman ba si Jinchuan? Magdidiborsyo na po kami ni Mu Jinchuan. Ano? Saan mo kinuha ang lakas ng loob na iyan? Kapag itinuloy mo ang pakikipaghiwalay, parurusahan kita ng husto. Ma, Huwag mo akong kausapin. may $400,000 dito at gagawa na lang ako ng paraan sa kulang. Yueshu, hanggang dito lang ang kaya ko sa ngayon. Salamat, Kian. Huwag mong basta-basta hahawakan ang mga gamit ko. Mismo ngang katawan mo ay nahawakan ko na. Ano ba naman ang gamit mo? Ilayo mo ang kamay mo. Anyueshu, huwag kang masyadong mayabang. Tandaan mo, may utang ka sa aking $1,000,000. Ang password ay ang kaarawan mo. Anong kailangan mo? Makipaghiwalay ka na agad kay Jinchuan. Bibigyan kita ng $1,000,000. Hindi ko kailangan yan. An Yueshu, huwag kang masyadong mayabang. Kapag hindi ka nakipaghiwalay, huwag mo akong sisisihin kung parusahan kita. Gabi na. Nakipag-date ka na naman ba sa kapatid mo? Uulitin ko sa huling pagkakataon. Kapatid ko talaga siya. Mag-divorce na tayo. Mu Jinchuan, dahil hindi mo naman ako mahal, bakit ayaw mo pa rin makipaghiwalay? Ganoon ba kasaya na saktan ako? Dati, ikaw ang nagpumilit na lumapit para magpakasal sa akin. Ngayong nakuha mo na ang pera, tapos ka na ba sa laro mo, di ba? Oo. Sigurado akong ayaw mo na ring ipagpatuloy ang larong ito, ang pagpapakawala sa akin, ang pinakamagandang gawin. Gusto mong umalis? Hindi iyon ganoon kadali. Miss Lynn, ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Tulungan mo ako sa isang bagay. Ito ang paunang bayad. Apo, masusunod po. Lin Chinghe, ano ang binabalak mo? Pinayuhan na kita. Nahiwalayan mo na si Kuya Jinchuan, pero tumanggi ka. Hinding-hindi ako makikipaghiwalay? Ano ang magagawa mo? Manahimik ka. Mamili ka na lang. Ang kaligtasan ng mga magulang mo o ang kaligtasan mo, alin ba ang mas mahalaga sa iyo? Huwag mong saktan ang pamilya ko?
Kung mawawala ba ako? Matatapos na ba ang lahat ng ito? Mujin Chuan? Maghiwalay na tayo? Bakit parang ang hina ng boses mo? Nasaan ka ba ngayon? Mujin Chuan? Napakapagod na, kitang mahalin. Ayaw ko na. Nasaan ka ba talaga? Hello? Yueshu? An Yueshu? President Mu, ano po ang nangyari? Bilisan mo at alamin kung nasaan si An Yueshu ngayon. Opo. An Yueshu? Yueshu? An Yueshu, hindi maaaring may mangyaring masama sa iyo? Mu Jinchuan, ito ba talaga ang dapat gawin ng isang legal na asawa? Ito ba talaga ang ginawa mo? Ang lalaking ito ay talagang may kapal pa ng mukhang pumunta rito. Mu Jinchuan? Lalaki ka ba talaga? Si An Yueshu ay kapatid ko. Sarili ko siyang kapatid. Hindi ako naniniwala sa inyo. Pinag-isipan nyo lang ang linyang iyan. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Kasalanan ko dahil hindi ko naalagaan mabuti ang ate ko. Kaya hinayaan kitang gawin iyon sa kanya. Mula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa ate ko. Hindi niya kailangan iyan. Hindi niya kailangan ng alaga ko. Bakit? Kailangan ba niya ang sa iyo? Dok, kumusta na po ang lagay niya? Mabuti at nadala niyo siya agad dito. Kung hindi, dahil sa dami ng nawalang lakas sa kanya, ay maaaring manganib ang buhay niya. Sa mga susunod na araw, kailangan niya ng sapat na pahinga at pag-iingat. Sige po, salamat Doc. Mujin Chuan, sabi ko sa'yo ay alagaan mong mabuti si Yueshu. Ganito mo ba siya alagaan? Ikaw ay Ako ang nakababatang kapatid ni An Yueshu. paumanhin talaga? Ang aming si Jin Chuan ay hindi naging maayos ang responsibilidad bilang asawa. Pagsasabihan ko siyang humingi ng tawad kay Yueshu. Mabuti na lang at may mabuting biyana ng ate ko. Dahil kung makakatagpo siya ng lalaking gaya mo, napakalas nito. Ikaw. Mujin Chuan, Darating na ako agad. May kailangan lang akong asikasuhin kaya aalis na ako. Pakiusap, kayo na po ang bahala sa ate ko. sige. Kuya Jinchuan, ang sakit ng binti ko. Pwede mo ba akong samahan? Jinghe, si An Yueshu ay kagigising lang matapos ang gamutan. Pupunta na ako riyan mamaya para samahan ka. Anong nangyari kay Ate Yueshu? Nagsubok siyang saktan ang sarili. Sige, alagaan mo muna si Ate Yueshu. Maayos lang ako. Sige. Nay, lumabas muna kayo. Huwag na huwag mong papagalin si Yueshu. Sige po. Jin Chuan, Yueshu, narito ako. Yueshu, ano ang gusto mong kainin? Bibili ako. huwag mo akong hawakan. Ayoko lang makitang mawala ka. Dahil baka sa huli ay masira pa ang reputasyon ng ating pamilya mo. Mag-divorce na tayo para wala nang kinalaman sa pamilya mo ang lahat, di ba? At saka, kung wala na ako, hindi ba't malaya ka nang mapapakasalan si Lin Qinghe? An Yueshu, desisyon ko kung pakakasalan ko si Qinghe o hindi. Mujin Chuan, kakasabi ko lang na huwag mong galitin si Yueshu. Lumabas ka. Yueshu, bakit mo ba ginawa ang bagay na iyon? Itinuturing na kitang tunay na anak. Paano na lang ako kapag nawala ka? Ma, naging padalos-dalos lang po ako.
Huwag mo na uulitin ang ganoong bagay. Sige po, Nagugutom ka ba? Ibibili kita ng lugaw. Ate, wala na si Papa. ano? Zee? Niloloko mo ba ako? Alam kong ayaw mong maniwala, pero talagang wala na si Papa. Pa. Pa, iiwan mo na lang ba kaming ng ganito? Pa? Gumising ka naman, oh. Marami pang gustong sabihin si Yueshu sa'yo. Ang tubo ng oxygen ng tatay mo ay tinanggal mo. Ikaw na anak na walang utang na loob. Ang oxygen tube ng tatay mo, ikaw na walang utang na loob na anak ang nag-alis. Hindi po ako. Sino pa ba ang gagawa noon kundi ikaw? Siguradong nanghihinayang ka lang sa pera mong ginamit ng tatay mo? Napakadamot mong babae ka? Lumayas ka rito ngayon din. Ma, anong kinalaman ni ate sa nangyari kay Papa? Ngayong wala na siya, lahat tayo ay nalulungkot. Anziyi, sarili mong tatay ang wala na. At ngayon kakampi ka pa sa ibang tao? Ma, Huwag kang magpakita rito sa harap ng tatay mo. kasalanan ko pong hindi ko na alagaan ng maayos si Papa. Hayaan niyo na po akong ihatid siya sa huling sandali. Simula sa araw na ito, kaming mga pamilyang An ay wala nang ituturing na anak na katulad mo. Kung ayaw na ninyo sa pamilyang An, kami sa pamilya mo ang tatanggap sa kanya. Hindi kita kailangan para makialam. Sa ngayon, kailangan mong magpahinga ng mabuti. Mujin Chuan, ibaba mo ako. Ibaba mo ako. Kuya Jinchuan, kamusta na si Ate Yueshu? Ligtas na siya. Ikaw ba? Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Kabibigay lang ng doktor sa akin ng gamot, mas mabuti na ang lagay ko. Nag-aalala ako ng kaunti kay Ate Yueshu. Gusto ko sana siyang puntahan. Wag na. Magpalakas ka na lang ng katawan. Ayos lang ang mga sugat ko. Chinghe? Sana kung si An Yueshu ay kasing unawain mo. Mas mainam sana. Bakit nandoon ang ina ni Kuya Jinchuan sa OBGYN? Buntis ba ulit si An Yueshu? Doktor, yung kausap mo kanina, siya ang biyanan ko. Anong mga sinabi niya? Wala iyon. Nagtatanong lang siya. Tungkol noong 24 na taon na ang nakakalipas, noong panahong ipinanganak ang anak niyang lalaki. Hindi ko rin maintindihan kung ano ang gusto niyang mangyari. May iba pa kaya itong kwento? Ayaw kitang makita, lumayas ka. Yueshu, bakit mo naman nasasabi ang ganyan sa akin? Nagmamalasakit lang ako sa iyo, nang buong puso akong pumunta rito para dalhan ka ng lugaw. Malay ko ba kung sa loob ng lugaw na iyan ay may inilagay kang pampasama? Hindi ko muna gagawin iyon ngayon, dahil ang papa mo ay kakatapos lang mawala. Ibig sabihin, ang oxygen tube ni Papa, ikaw ang nagtanggal? Lin Chinghe? May konsensya ka pa ba? Buhay ng tao ang kinuha mo. Bakit kasi ayaw mo pang makipagdiborsyo kay Kuya Jinchuan? Habang hindi ka pa humihiwalay, sisiguraduhin kong hindi magiging madali ang buhay mo. Anong nangyayari dito? Kuya Jinchuan, iyong lugaw na binigay ko para kay Ate Yueshu, hinulog niya sa sahig. Sinabihan pa ako ni Ate Yueshu na mababa ang loob ko, at ang pagkapilay ko ay kasalanan ko rin daw. An Yueshu, ikaw ang dahilan kung bakit napilay ang binti ni Chinghe. At dahil din sa'yo kaya nawala ang tatay mo, hindi mo ba marunong suriin ang sarili mo? Lahat ng ito ay gawa ni Lin Chinghe. Pagbabayarin ko siya. Isa ka talagang baliw na babae. Ako baliw? Siya mismo ang tumapos sa tatay ko, pero hanggang ngayon, pinoprotektahan mo pa rin siya. Gusto mo na naman bang ang pagkalawala ng tatay mo ay ibintang sa balikat ni Chinghe? Kailan ka matitigil sa paggawa ng gulo?
Mu Jinchuan, kitang-kita na ang katotohanan, pero kinakampihan mo pa rin siya? Subukan mo pang sirain ang pangalan ni Chinghe at hindi kita palalampasin. Kuya Jinchuan, masyadong malungkot lang si Ate Yueshu. Kaya niya lang nasasabi ang mga bagay na iyan. Sana ay huwag kang magalit sa kanya. Chinghe, ihahatid na kita pa uwi para makapagpahinga. Paano na si Ate Yueshu? Wala na bang mag-aalaga sa kanya? Sa lakas ng galit niya, sa tingin ko ay bukas na bukas din makakalabas na siya ng ospital. An Yueshu, hinding-hindi ka mananalo sa akin. Anong problema? Bukod sa pagdidiborsyo, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Sa tingin mo ba ay may karapatan kang humingi ng diborsyo? Kung may gagawa man yan, ako iyon. Mu Jinchuan, nagmamakaawa ako sa'yo, pirmahan mo na ang diborsyo. Dahil ito ang makakabuti para sa ating dalawa. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako papayag sa diborsyo ng ganoon kadali. Saan ka pupunta? Matutulog na. Hindi ba narito ang kwarto mo? Sa guest room ako matutulog. Pagkabalik mo pa lang ay gusto mo na agad ng hiwalay na kwarto? Baka naman galing ka lang sa kama ng iba. Mu Jinchuan, napakawalang hiya mo. Kuya Jinchuan, kumukulog ngayon, natatakot po ako. Chinghe, huwag kang matakot. Pupunta na ako dyan para samahan ka. Jinchuan, saan ka pupunta? Natatakot si Chinghe na mag-isa sa ospital. Pupuntahan ko lang siya saglit. Mu Jinchuan. Chinghe, Kuya Jinchuan, nandito ka na. huwag kang matakot. Nandito lang ako. Kuya Jinchuan, araw-araw akong nasa ospital, nabuburyong at natatakot ako. Pwede na ba akong lumabas ng ospital? Hindi pa lubos na gumagaling ang katawan mo. Pero kapag nag-iisa ako rito sa ospital, natatakot talaga ako. Kuya Jinchuan, ngayong gabi, pwede ba akong makitulog muna sa bahay mo at babalik na lang ako rito bukas? Sige. Hello? Miss Ann, nakita ni President Mu na mukhang hindi maayos ang iyong kalagayan kamakailan, kaya nag-ayos siya ng isang nutritionist para sa iyong mga kakainin. Si President mo? Opo, Sige, naintindihan ko. Naku, iba talaga kapag si Geneng. Mu, maaga pa lang. May naghahanda na sa iyo ng masustansyang almusal. Anong ginagawa mo rito? Sabi ni Kuya Jinchuan na dahil mag-isa lang ako sa ospital at hindi ito maganda, pinasundo niya na ako rito. An Yueshu, matagal ko nang sinabi sa iyo na mahal niya ako. Sinasabi mo na mahal ka ni Mu Jinchuan? Pero parang hindi ko naman nakita na ipinagluto ka niya ng masustansyang almusal? Sa isang almusal lang, tuwang-tuwa ka na ng ganyan? Pinapayuhan kita, huwag kang maging kampante agad. Kapag ako na ang naging gaaneng, Mu, higit pa riyan ng 1,000, 10,000 beses. An Yueshu, maghanda ka sa akin. Sekretaryo Lee, anong ginagawa mo? President Mu inutos po ni Miss Ann na dalhin ang mga drawing na ito sa opisina niya. Nandito si An Yueshu sa kumpanya? Opo, Hindi ba pwedeng manatili ka na lang sa bahay bilang misis ko? Bakit kailangan mo pang magpunta rito para manggulo? Hindi ka ba natatakot na ang mga comics na ginuhit mo ay ibenta ko na naman sa murang halaga? Mu Jinchuan, masaya ka bang saktan ako? Nandito na ako para sa kumpanya. Hindi ko kailangan ng panghihimasok mo. Saka kahit sinong artist ang kunin ko rito, di hamak na mas magaling sila sa iyo.
Hindi ko ito ginagawa para sa kumpanya, at lalong hindi para sa iyo, ginagawa ko ito para sa sarili ko. Saka kapag hiwalay na tayo, hindi na ako magiging pag-aari ni pamilya mo. Sige. Anyuesyo, kung talagang gusto mong makipaghiwalay, magkita tayo bukas ng 3:00 ng hapon doon sa opisina ng gobyerno. Sige? Sana ay panindigan mo ang sinabi mo. Ito ang ating unang litrato ng magkasama. At ito na rin ang huli nating litrato. Hayaan mo na si Lin Chinghe ang mag-alaga sa iyo para sa akin. Anyuesyo, bakit hindi mo ako hinintay na makauwi ngayong araw bago ka natulog? Anyuesyo? Kuya Jinchuan, Anyuesyo? Saan ka nang galing? Kuya Jinchuan. Ako si Chinghe. Hihintayin kong makipagdalamhati sa paghihiwalay niyo ni Anyueshu. Pakasalan mo naman ako bilang geneng. Mo, di ba? Chinghe, bakit gising ka pa sa ganitong oras? Medyo mainit po sa guest room. Doon ka na lang matulog sa kwarto ko? At doon na lang ako sa guest room. Kuya Jinchuan. Mu Jinchuan, mapapasakin ka rin balang araw. Ate, totoo bang makikipaghiwalay ka na? Ang pagsasama naming ito na hindi pinagpala, dapat na talagang tapusin. Sa bagay, si Mu Jinchuan halatang hindi mabuting tao sa isang tingin pa lang. Huwag kang mag-alala, ate. Aalagaan kita ng mabuti. Malaki na nga talaga ang ziyi ko. Ate, anong nangyari sa'yo? Ayos lang po ako, baka kulang lang po ako sa pahinga. Gusto mo bang magpatingin tayo sa ospital? Ayos lang talaga ako. Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko na sa'yo, wala nang anak na katulad mo ang pamilyang An. Ngayon, umalis ka na sa harap ko. Anak mo rin naman kami ni Ziyi. Bakit ang lupit niyo sa akin? Huwag mo akong dramahan ng ganyan. Ma, maghihiwalay na sina ate at Mu Jinchuan, hindi na siya babalik sa pamilya mo. Maghihiwalay? Noong araw na nasa ospital, maliwanag ang sinabi nyo tapos ngayon sasabihin mong hiwalayan, huwag mo akong lokohin. Ma, hindi po ako nagsisinungaling. Gusto na talagang makipaghiwalay ni Mu Jinchuan sa akin. Dapat ay mag-ayos ka palagi para mapasaya si Jinchuan. Bakit naman siya makikipaghiwalay sa'yo? Mayroon na siyang ibang gusto? Hindi ba lahat ng lalaki ay ganyan? Kahit sino pa ang gusto niya, magkaanak ka agad sa kanya para hindi matuloy ang hiwalayan nyo. Makinig ka sa akin, siguradong tama ako. Naiintindihan ko po. Ate, huwag kang makinig sa mga walang katuturang sinasabi ni Mama. Miss Ann, buntis ka? Paano nangyari iyon? Pagkatapos ng nangyari noong nakaraan, hindi ba sabi niyo ay maliit na ang tsansa kong magkaanak? Maaaring ito ay isang milagro. Bakit bigla akong nagbuntis? Dapat ko ba itong? Ganyan naman talaga ang mga lalaki. Kahit sino pa ang gusto niya,
magkaroon agad kayo ng anak. Para hindi matuloy ang diborsyo, makinig ka sa akin, hindi ako magkakamali. Ang diborsyong ito dapat matuloy. Yueshu, nagdala ako ng nilagang manok para sa iyo. Bakit wala ka sa bahay? May inasikaso lang po sa kumpanya. Ma, ilagay nyo na lang po sa ref. Iingumin ko po pag-uwi. Hindi, dapat itong inumin habang mainit pa. Nariyan naman si Jinchuan sa kumpanya. Huwag ka nang mag-alala. Hihintayin kita sa bahay. Ma? Naging mabait palagi si mama sa akin. Sa pagdidiborsyo ko, kailangan kong magpaliwanag ng maayos sa kanya. Yueshu, ano ang nangyayari? Gusto mo bang pumunta sa ospital para magpatingin? Ma, wala po ito. Marahil ay nahanginan lang ako habang papunta rito. Anyuesyo, naglalaro ka ba ng mahirap amuhin? Nakakaaliw ba iyon? Dati, ginamit mo ang pagbubuntis para pilitin akong pakasalan ka. Ngayon ba ay nagsisisi ka na sa paghingi ng diborsyo at nagpapanggap na buntis para makatakas? Hindi po. Ano? Magdidiborsyo kayo? Hindi ako papayag. Ma. Tama na. Napakaraming isinakripisyo ni Yueshu para sa iyo. At ngayon ay makikipaghiwalay ka. Alam mo ba kung gaano niyan sasaktan ang damdamin ni Yueshu? Hinding-hindi ako papayag sa diborsyong iyan, maliban na lang kung wala na ako. Ma, bakit pareho na kayo ni Anyueshu na hindi marunong makinig sa katwiran? Yueshu, sa nakalipas na mga taon, itinuring na kita na parang tunay kong anak. Kapag iniwan mo si pamilya mo, paano na ako? Nay, minsan nararamdaman ko po na para kayong tunay na ina sa akin. Naku bata ka, kung ganoon ay huwag mong iiwan si nanay. Maliwanag ba? Nakikiusap ako sa iyo. Dahil kapag nalaman ng asawa ko na babae ang isinilang ko, ay tiyak na paparusahan niya ito. Kung pakiramdam mo ay kulang pa, dadagdagan ko pa iyon ng 2 milyong dolyar. Malamang ay kasing edad mo na rin siya ngayon. Nay, ano po ba ang sinasabi nyo? Hindi. Wala lang ito. Nay, ikukuha ko rin po kayo ng isang mangkok ng sabaw ng manok. Anak, kailan kaya kita mahahanap? Kuya Jinchuan, bumalik na ako sa ospital para sa pagpapagamot. Gusto ko lang itanong, kailan ka ba makikipagdiborsyo kay Ate Yueshu para malaya na akong makatira sa pamilya mo? Hindi mo na matutuloy ang diborsyo. Ano? Kuya Jinchuan, sabi mo ay siguradong pakakasalan mo ako. Ayoko talagang isipin ng iba na kabit ako. Gagawin ko iyan. May kailangan pa akong asikasuhin sa trabaho. Huwag muna nating pag-usapan iyan ngayon. Kuya Jinchuan. An Yueshu. Hanggang kailan mo babalak sumabit sa tabi ni Kuya Jinchuan? Sekretaryo Lee? Miss Lin, Anong ginagawa ni Sekretaryo Lee dito sa ospital? pinapunta po ako rito ni Madam Mu para paimbestigahan ng isang tao. Sinong tao? Miss Lin, hindi ko po pwedeng sabihin yon. Mauna na po ako. Ang babaeng kausap nyo kanina ay ang biyanan ko. Ano po ang mga sinabi niya? Wala naman po, nagtatanong lang po tungkol sa mga nangyari noong 24 na taon na ang nakakalipas sa oras noong ipanganak ang kanyang anak. Hindi ko rin po alam kung anong balak niya. Siguradong may kakaiba rito. Tulungan mo akong imbestigahan ang tungkol sa pagkakapanganak kay Mu Jinchuan noong 24 na taon na ang nakakaraan. Alamin mo ang lahat ng detalye. Bibigyan kita ng 100,000 dolyar. Sige, deal. Silang dalawa ay ipinanganak sa parehong oras?
Ang birth certificate na ito ay dapat sa ate ko? Pero kanino ang isa pang ito? Kanino itong birth certificate ng batang lalaki na nandito sa sofa? Wala lang iyan. Anak iyan ng kapitbahay nating si Tita Juan. Imposible po. Mas bata pa sa akin ang anak ni Tita Juan. Magsabi po kayo ng totoo sa akin. Anak, ang ate mo ay hindi ko tunay na anak. Ano? Alam ba ito ni ate? Hindi. Dahil lang hindi niyo siya tunay na anak, kaya kayo ni Papa ay palagi na lang siyang ipinagtatabuyan. Kung malalaman ito ng mga tunay na magulang ni ate, tiyak na masasaktan sila para sa kanya. Ziyi, pakiusap. Huwag mong hahayaang malaman ito ng ate mo. Si Kuya Jin Chuan at Tita Mu ay walang ugnayan sa dugo. Sigurado ba ang impormasyong iyan? Siguradong sigurado po. Nasaan na ang anak ni Tita Mu? Nahanap mo ba siya? Sa ngayon ay hindi pa po, pero nagtanong na ako sa ospital. Noong panahong sabay silang isinilang ni Mujin Chuan, babae lang daw ang naroon, walang lalaki. Hula ko po ay babae lang ang tanging anak ni pamilya mo. Ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. I-report mo agad sa akin kapag may bago ng balita. Sige po. Ang tungkol sa bagay na ito, hinding-hindi dapat malaman ni Kuya Jin Chuan. Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi po. Mga bitamina lang po ito. Magpahinga ka ng maaga. Jin Chuan, gusto mo ba ang mga bata? Bakit? Gusto mo na naman bang gamitin ng bata para itali ako sa'yo? Hindi. Gusto ko lang namang Tama na, wala akong pakialam sa mga bata. Pareho lang kayong maiingay. Sobrang ingay nyo. baby, aalagaan ka ng mabuti ni mommy. Ziyi. Ate, mag-dinner tayo ng magkasama bukas? Sige po. Ate, dinalhan kita ng maliit na cake. Paborito mo ito noong bata ka pa. Pero dati si mama lang ang binibilhan ako. Ngayon kaya ko na ring ibili ka. Hindi ko akalain na nandito pa rin ang tindahang ito. Kasing tamis pa rin ito noong bata pa tayo. Ate, pagkatapos mong sumuka noong nakaraan, maayos na ba ang pakiramdam mo? Ziyi, buntis ako. Buntis? Alam ba ni Mujin Chuan? Hindi niya alam. At plano kong mag-isa na lang na palakihin ang bata. Ayaw ba ni Mujin Chuan na alagaan ng bata? Hindi po sa ganoon. Sadyang ayaw ko lang na siya ang mag-alaga. Ate, hindi ka nag-iisa, nandito pa ako. Sa hinaharap, pwede tayong magtulungan na palakihin ang bata. Salamat sa iyo, Ziyi. Lin Qinghe, Tita, nandito po ako para bisitahin kayo at may dala rin akong mga bitamina para sa inyo. ano? Ngayon ba ay hindi ka na kunwaring paralitiko? Tita, dahil na rin po sa pag-aalaga ni Kuya Jin Chuan, kaya mabilis na gumaling ang aking binte. Huwag ka nang magpanggap sa harapan ko. Umalis ka na. Tita, mula bata pa ay nakikita niyo na kami ni Kuya Jin Chuan na magkasamang lumalaki. Alam niyo po kung anong klaseng tao ako. Alam niyo iyon. Nagbabago ang mga tao. Simula noong isisi mo ang pinsala sa binti mo kay Yueshu, hindi na ikaw ang kilala kong Lin Qinghe. Tita, tungkol sa nangyari noong masaktan ka, hindi po talaga ako nagsisinungaling. Manahimik ka. Ang isang sinungaling at mang-aagaw na katulad mo, hindi ka welcome dito sa pamilya mo. Ang matandang ito, nakakainis talaga. Nakuha ko na ang balita. Sino siya? Siya ay si An Yueshu. Paano nangyari iyon? Nagsagawa ako ng DNA test at napatunayan na ito. Miss Lin, nakikinig ka pa ba? Naintindihan ko.
Hindi siguro sasabihin ni Tita Mu kay Kuya Jinchuan ang tunay niyang pagkatao para mapanatili ni Jinchuan ang pwesto bilang presidente. Kaya naman, kailangang mapigilan ang pagkikita ni An Yueshu. Alam ko na ang dapat kong gawin. Miss Lin, Tulungan mo akong palitan ang mga impormasyon tungkol kay An Yueshu ng mga detalye ko. pero Basta't pumayag ka, $1,000,000 ang agad na mapupunta sa account mo. sige, An Yueshu, hinding-hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong makilala ang tunay mong inahabang buhay. Kuya Jinchuan, ganap nang gumaling ang binti ko. Kaya ko na ring maglakad. Maari mo ba akong sunduin dito sa ospital? Sige. Saan ba? Wala kang pakialam. Pinapayuhan kita na kapag lumabas ka kasama ang ibang lalaki, maging maingat ka. Hindi pa tayo hiwalay. Sa pangalan, ikaw pa rin si Gneng. Mu. Anong ginagawa mo rito? Para mang-asar? Ayoko nang makipag-away sa iyo. Kuya Jinchuan, ako ang tumawag kay Ate Yueshu para pumunta rito. Pinapunta ko siya rito dahil gusto kong ipaliwanag ang tungkol sa pagkakasugat ng binti dati. Kuya Jinchuan, mauna ka na sa ibaba at hintayin mo ako. Sige. Ihahanda ko na ang sasakyan sa ibaba. Buksan mo at tingnan. Hindi tunay na anak ni Mama si Jinchuan? Nang makita ko ang resulta ng pagsusuri, katulad din ng sa iyo ang naging reaksyon ko. Kaya ano ang layunin mo sa pagpapaalam sa akin ng katotohanan? Kung dahil lang sa pera ni Kuya Jinchuan, kaya mo siya pinakasalan, pinapayuhan kitang magising sa katotohanan. Kung dahil naman sa mahal mo siya, at ayaw mong umalis, may paraan din ako. Anong ibig mong sabihin? Ako ang tunay na anak ni tita mo. Ako ang tunay na anak ni tita mo. Kung ipagpapatuloy mo ang pananatili sa tabi ni Kuya Jinchuan, sisiguraduhin kong babagsak siya. Alam mo naman siguro kung gaano. Masasaktan si Kuya Jinchuan, hindi ba? Kaya bibigyan kita ng 1 araw para mag-isip. Sana ay pag-isipan mong mabuti. Kuya Jinchuan, tayo nang kumain ng pasta sa tabi ng dating eskwelahan natin noong high school. Sige. Nandito lang ako sa sasakyan sa ibaba. Sige po, pupunta na ako riyan. Mu Jinchuan? Dahil ang diborsyo natin ay makakatulong sa iyo, wala na akong dahilan para mag-alinlangan pa. Sa buhay na ito, maging malusog at masaya ka sana. ate, bakit ka biglang nahimatay? Ano bang nangyari? Ziye, tulungan mo akong kumuha ng abogado. Sa parte ng hatian ng ari-arian, patunayan mong handa akong iwan ng lahat para sa wala. Iwan ang lahat para sa wala? Inigay mo ang iyong kabataan sa pagsama kay Mu Jinchuan ng 3 taon pero hindi mo nakuha ang pagmamahal na hinahanap mo. Kaya ano ang masama kung ipagpapalit mo ang kabataan mo para sa bayad pinsala? Hindi ko kailangan ng anumang pera.
Napakayaman at makapangyarihan ng pamilya mo. Anong pakialam nila kung kukuha ka ng kaunting ari-arian? Ziyi, nakikiusap ako sa iyo. Wala talaga akong magagawa sa iyo. President Mo, nakasalubong ko po si Miss Ann sa ibaba kanina. Pinapabigay po niya ito sa inyo. Naintindihan ko, lumabas ka na. Sige po. Ano na naman ang binabalak ni Anyueshu? Ang kasunduan sa diborsyo, natanggap mo na siguro, di ba? Anyueshu, anong ibig mong sabihin? Sinabi ko na sa iyo, ako lang ang may karapatang humiling ng diborsyo. Pirmahan mo na iyan, ayaw ko nang mag-aksaya ng panahon sa iyo. Simula ngayon, maghihiwalay na tayo ng payapa. Ayaw mong sayangin sa akin ang oras mo, pero gusto mo itong sayangin sa ibang tao? Matapos mo akong pakinabangan, ay itatapon mo na lang ako. Anyueshu, bakit napakasama mo? Ayaw ko nang makipagtalo sa iyo. Wala na tayong utang sa isa't isa. Anyueshu, ikaw! Siguradong hindi pa siya nakakalayo. Anyueshu, lumabas ka diyan. Anyueshu. Ate, nirentahan ko ang kwartong ito para sa mahabang panahon. Maaari kang manatili rito ng panatag. Hindi ka mahahanap ni Mu Jinchuan? Sige. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Ziyi, salamat sa iyo. Palagi na lang kitang naiistorbo. Ate naman, kapatid kita. Kanino ka pahihingi ng tulong kundi sa akin? Anziyi, nasaan si Anyueshu? Sobrang nasaktan mo ang ate ko at ang kapal pa ng mukha mong pumunta rito. Bakit mo siya hinahanap? Bakit siya biglang umalis? Kailangan ko ng paliwanag. Hindi mo ba naintindihan? Hindi ka na niya mahal. Nag-abroad na siya para simulan ang bago niyang buhay at hindi mo na siya makikita pa. Anyueshu. Anyueshu, ano ba ang akala mo sa sarili mo? Kung aalis ka, di umalis ka, wala akong pake. Anyueshu. Ano bang nangyayari at bakit ang dami mong nainom? Jinchuan, maaari bang maging maayos ka? Ma, alam ko po. Nasaan si Yueshu? Nag-file na siya ng divorce at umalis na ng bansa. Mu Jinchuan, pinilit mo ba siya? Kung magpapatuloy ka sa pagiging wala sa katuwiran, ay umalis ka na sa pamilya mo. Si Anyueshu mismo ang gustong umalis. Hindi posibleng umalis si Yueshu nang walang dahilan. Hanapin mo si Yueshu ngayon din at ibalik dito. Kapag hindi mo siya nahanap, huwag ka na ring babalik. Naintindihan ko po. Imbestigahan nyo kung nasaan si Anyueshu. Suriin nyo ang mga impormasyon sa tiket na binili niya kamakailan. Sige po, President Mo. Hindi ka malugod sa pamilya mo. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa harap ko. Ma, Anong tawag mo sa akin? Ikaw, totoo ka bang anak ko? Ma, baliwala na pong iniwan niyo ako noon. Pero ngayon, nagagawa niyo pa akong saktan ng ganito. Ching-ar,
Patawad sa lahat ng nagawa ko sa iyo. President Mo, nitong mga nakaraang araw si Miss Ann ay wala talagang record ng lipad sa eroplano at hindi pa po namin mahanap kung nasaan siya ngayon. Walang silbi. Mula kahapon hanggang ngayon, kay tagal na, pero wala pa rin kayong nakukuhang balita. Ituloy nyo ang paghahanap. Masusunod po. Ate, saan ka pupunta? Pupunta ako sa ospital para magpa-check up. Samahan na kita. Para kung may kailangan ka man, makakatulong ako sa iyo. Sige. Doc, kumusta po ang lagay niya? Maayos naman ang kalagayan ng bata, pero masyadong mahina ang katawan ni Miss Ann. Bilang asawa po, dapat mong bantayan ng maigi ang kanyang pagkain at palagi mo siyang samahan. Doktor, hindi ko po siya asawa. Kapatid ko po siya. Pasensya na po, nagkamali ako ng akala. Kaya ko rin siyang alagaan na parang isang tunay na asawa. G, anong pinagsasabi mo? Doktor, maraming salamat po. Chinghe, lumipat ka na doon para tumira kasama si Jinchuan. Sige po. Mula ngayon, iyon na ang magiging kwarto nyo ni Mu Jinchuan. Ma, hindi po ba kwarto iyon ni na Ate Yueshu at Kuya Jinchuan? Parang hindi po yata maganda iyon. Ito nga ang sasabihin ko sa'yo. Hindi ba at matagal mo nang gusto si Jinchuan? Kapag pinakasalan mo siya, ang silid na iyon ay magiging sa inyong dalawa na ni Jinchuan. Talaga po? Magsisinungaling ba ang mama sa iyo? Chinghe, anong ginagawa mo rito? Jinchuan, halika rito. May sasabihin si mama sa iyo. Ma, hindi pa po alam kung nasaan si Yueshu. Huwag mo nang hanapin si Yueshu. Dahil pinili niyang umalis, irespeto na lang natin siya. Kayong dalawa ni Chinghe, dahil mahal ninyo ang isa't isa, sa susunod na linggo ay magsasagawa ako ng marangyang kasalan para sa inyong dalawa. Ma, anong sinasabi nyo? Kahit na si Ann Yueshu ay pumirma na ng mga papel sa diborsyo, hindi pa tapos ang proseso namin, kaya hindi ako magpapakasal kay Chinghe. Pakakasalan mo siya sa ayaw at sa gusto mo. Ayoko po. Hindi ka tunay na miyembro ng pamilya mo, kaya wala kang karapatang suwayin ako. Anong ibig ninyong sabihin? Isa ka lamang ampon na kinuha ng pamilya mo. Kung hindi lang dahil sa mas gusto ni Lau Mu ang anak na lalaki, hindi ko ipagpapalit ang anak ko sa iyo. Ngayong nahanap ko na ang anak ko, si Chinghe ang tunay kong anak. Kung hindi ka papayag na pakasalan si Chinghe, anumang oras ay maaari kitang palayasin sa pamilya mo. Nay, ayaw po ni Kuya Jinchuan, kaya wag na lang po natin ituloy. Iaanunsyo ko sa lahat ang tungkol sa pagpapakasal niyo ni Chinghe at inaasahan kong sisipot ka sa takdang oras. Nay, Gaya ng inakala ko, pagkaalis ko, sinunod na nila ang plano para sa kasal nila. Ate, nakita mo na ba ang balita na muling magpapakasal si Mu Jinchuan? Hiwalay na kami ni Mu Jinchuan. Wala na akong kinalaman sa kaniya. At hindi ko na iyon binibigyang pansin. Kung ganoon, may pagkakataon na ba ako? Ate, kung hindi mo lang ako tunay na kapatid, tatanggapin mo ba ako? Z, bakit mo biglang itinanong ang napakakakaibang tanong na iyan? Dapat ko bang sabihin kay ate?
Ziyi, mayroon ka bang bagay na inilihim sa akin? Magsalita ka na. Ate, hindi ka talaga tunay na anak ni Mama. Nagsisinungaling ka? Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Nakita ko sa bahay ang sayo at ang birth certificate ng isa pang tao. Mismong si Mama ang nagsabi sa akin na ampon ka lang. Hindi ka talaga anak ni Mama? Isa kang ampon. Kung ganoon, sino ang mga tunay kong magulang? Hindi ko alam. Ate, alam kong hindi mo pa kayang tanggapin ang katotohanan ito at gusto mo ring mahanap ang mga tunay mong magulang. Huwag kang mag-alala dahil mananatili ako sa tabi mo at tutulungan kitang mahanap ang mga tunay mong magulang. Ziyi, medyo napapagod na ako. Matutulog muna ako. Ate, handa akong maghintay sa iyo. Ma, sinasabi niyo po ba na si Kuya Jinchuan ay baka hindi sumipot ngayong araw? Hindi niya hahayaang mawala ang pagiging presidente ng Mu Group ng ganoon lang. Mu Jinchuan, araw ng kasal mo ngayon, huwag mong kakalimutan ang dapat mong gawin. Darating na ako. Kuya Jinchuan, sa wakas ay nandito ka na. Pagkatapos ng araw na ito, ako na ang magiging asawa mo. Ang pag-alis ni Yuesho, paniguradong may kinalaman ka rin doon, di ba? Congratulations sa iyo, nakuha mo na ang gusto mo, napakasalan ako sa kahit anong paraan. Sige na, magsisimula na ang seremonya. Isama mo na agad si King He sa hotel. President Mu, nahanap na po si Miss Anne. Nasaan siya? Sinundan ko po si Miss Anne sa buong biyahe at nalaman kong pumasok siya sa ospital para magpatingin sa bata at hanggang ngayon ay hindi pa siya lumalabas. Magpapatingin sa bata. Pupunta na ako riyan agad. Jinchuan, anong sinasabi mo? Patawad, hindi ako maaaring magpakasal sa iyo? Kuya Jinchuan, ikaw pa rin ang presidente ng pamilya mo. Kung tatakasan mo ang kasal na ito, balak mo bang ipahiya ang pangalan ng pamilya mo? Wala akong kinalaman sa pamilya mo, ano bang pakialam ko dyan? Mu Jinchuan, saan ka pupunta? Hahanapin ko si Yuesho. Kapag naglakas loob kang lumabas ng pintong iyan, hinding-hindi ka nakikilalanin ng pamilya mo bilang anak at hindi ka na rin magiging presidente ng Mu Group. Bahala na. Kuya Jinchuan. Mu Jinchuan. Nasaan si Yuesho? Nasa loob pa po siya at hindi pa lumalabas. Sige, maaari ka nang umalis. Saka isa pa, huwag mo na akong tawaging President Mu. Pakibantayan na lang ng maigi ang Mu Group para sa akin. President Mu, ano po itong ginagawa niyo? Yuesho. Yuesho, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nandito? Buntis ka ba? Kanino ang batang iyan? Hindi sa iyo. Sandaling panahon lang tayong hindi nagkita, buntis ka na agad? Yuesho, gaano ka ba talaga kawalang hiya? Hiwalay na tayo, kaya kung kanino man ang batang dinadala ko, ay wala na iyong kinalaman sa iyo. Yuesho, sumama ka sa akin sa bahay. Bitiwan mo ako, hiwalay na tayo, at hinding-hindi na ako babalik sa iyo. Mu Jinchuan, sinabi ko na sa iyo na huwag mo nang guguluhin si Yuesho. Ang bata sa loob ng tiyan niya ay sa iyo, di ba? Ang pagiging magkapatid nyo ay palusot nyo lang pala. Mu Jinchuan, ang bata sa sinapupunan ni Yuesho. Ziye, Bakit? Nahihiya ka bang umamin? Mu Jinchuan, ospital ito, huwag ka nang makipag-away. Yuesho, tara na. Ang mga gamit mo, ipinaayos ko na lahat sa sekretary ko. May $100,000 dito sa loob. Ibinibigay ko lang ito sa iyo dahil sa respeto ko kay Ching He, ibinigay ko ito. Tutal nag-alaga ka rin naman para kay Mu Corporation. Ituring mo na lang itong bayad sa pagod mo. Huwag na.
Xiaoli, ipag-book mo ako ng huling ticket sa eroplano. Ate, ipinagluto kita ng chicken soup. Ayokong uminom niyan. Kahit hindi ka kumain, kailangan namang kumain ng maliit na bata dyan sa tiyan mo. Kukuha lang ako ng mangkok para maipagsandok kita. Sige na nga. Z, ilang araw nakitang hindi nakikita. Posible bang kasama mo si Anyuesyo at ang masamang babaeng iyon? Ganoon pala talaga ang tingin mo sa akin. Bakit? Dahil ba hindi ako tunay na anak? Anyuesyo, alam mo na? Gusto sana kitang gamitin para kumuha ng pera sa pamilya mo. Pero sa kabila ng lahat ng pagod ko, peking presidente lang pala ang Mu Jinchuan. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba napanood ang balita? Nilinaw na ng pamilya mo, hindi si Mu Jinchuan ang tunay na anak ng pamilya mo at nahanap na nila ang anak nilang si Lin Qinghe. Magkita tayo sa Central Park? Sige. Yueshu, Huwag kang magkamali. Pinapunta kita rito, hindi para makipagbalikan sa iyo. kung ganoon, ano ba ang ginagawa mo? Nabalitaan ko na umalis ka na sa pamilya mo. Gusto ko lang tanungin kung kamusta ka na. Hindi mo na kailangang mag-alala sa mga bagay na tungkol sa akin dahil kaya ko ang sarili ko. Sigurado ka bang hindi ka na sa pamilya mo? Hindi na. Pinaimbestigahan ko na ito at ngayon ay tinatanggap ko na ang katotohanan. Kung may kailangan ka po, maari mong sabihin sa akin. Hindi ko kailangan. Yuesyo, saan ka ba nanggaling? Lumabas lang po ako para magpahangin. Yuesyo, matutulungan kitang mahanap ang tunay mong mga magulang. Salamat sa iyo, Jiyi. Hindi ko kailangan ng pasasalamat mo. Ang gusto ko lang ay masuklian mo ang nararamdaman ko. Pasensya na, Ziyi. Alam ko na gusto mo ako, ngunit hindi ko masuklian ang nararamdaman mo. Ang turing ko sa iyo ay parang sarili kong nakababatang kapatid. Naintindihan ko. Qinghe, plano kong magpatawag ng shareholder meeting sa mga susunod na araw para i-anunsyo ang pagiging bagong presidente mo ng Mu Group. Maghanda ka na sa darating na mga araw at magsabi ka lang kay mama kung may problema. Sige po. Kapag hawak ko na ang Mu Corporation, magkakaroon na ako ng kakayahan na muling mabawi ang Mu Jinchuan. Mayroon akong importanteng ia-anunsyo ngayong araw. Simula sa araw na ito, ang anak kong si Lin Qinghe na ang papalit bilang presidente ng Mu Group. Salubungin natin siya. Hindi ako payag. Hindi ako sang-ayon na si Lin Qinghe ang maging presidente ng Mu Group. Mu Jinchuan, anong karapatan mong magsalita ng ganyan? Ngayon, isa ka na lamang mahirap na lalaking walang pera at impluensya. Nasa Mu Group ako ng maraming taon? Akala mo ba ay susuko na lang ako ng ganoon kadali? Hawak ko ngayon ang ilang ebidensya laban sa Mu Group at anumang oras ay kaya kong pabagsakin ang Mu Group. Ang ilang maliliit na ebidensya lang ay sapat na para pabagsakin ang Mu Group. Sa tingin mo ba posible iyon? Sinasabi ko sa iyo, hindi mo mapipigilan ang pagmamana ni Qinghe sa pagiging presidente. Paano naman kung ako na tunay na tagapagmana ng Mu Corporation ang humarap? May kakayahan na ba akong pigilan ito? Anyuesyo, anong balak mong gawin? Buksan mo at tignan. Si Lin Qinghe ay hindi mo talaga tunay na anak na babae, peke ang dokumento na ginawa niya. Nagsisinungaling ka. Ang dokumento mo ang peke. Anyuesyo, talagang gumagaling ka na. Nay? Nay? Mga tao,
Paalisin si Lin Chinghe dito. Huwag na siyang hayaang makaapak sa Mu Group kahit kailan. Sige po, President Mu. Kuya Jinchuan, huwag kang makinig sa mga pinagsasabi ni An Yueshu, tunay akong anak na babae ni pamilya mo. Kuya Jinchuan. Kuya Jinchuan. Nay, Ikaw ba talaga ang aking anak? Opo. ang tungkol po rito ay imimbestigahan na ni Jin Chuan para luminaw. May dala po akong bagong DNA report. Kung hindi po kayo naniniwala, maaari niyo po itong tingnan uli. Wag na. Alam kong ikaw ay isang mabuti at tapat na bata. Naniniwala ako sa iyo. Gusto ko ring humingi ng tawad. Dahil hindi ko dapat sana pinairal ang galit ko at pinalayas ka, bumalik ka na sa pamilya mo. Hindi ka naman dapat sisihin sa nangyaring ito. Nagamit ka lang din ng ibang tao. Tungkol naman sa pagbabalik sa pamilya mo, huwag na lang, hindi na kailangan. Naniniwala ako sa sarili ko na muli akong makababangon sa aking karera. Talaga bang desidido ka na sa balak mo? Huwag mo na akong pilitin. Dahil nakapagdesisyon na ako. Sige, ganoon ba? Sana ay magbati na kayong dalawa. Ma, ang tungkol sa usaping puso ko ay huwag niyo na po sanang intindihin. Siguradong gutom ka na? Ibibili kita ng pagkain. Yueshu. Huwag mo akong hawakan. Yueshu, dahil gusto naman ni nanay na magkaayos na tayo, Hinding-hindi na ako makikipag-ayos pa. bakit? Dahil ba dala mo sa sinapupunan mo ang Anji anak ng lalaking iyon? Oo, Kahit anak niyo pa siya, handa kitang tulungang palakihin siya. hindi ko kailangan yan. Anong lagay ng pamilya mo ngayon? Nakalabas na po ng ospital si Madam Mu. Kumusta naman sina An Yueshu at Mu Jinchuan? Nakabalik na po si An Yueshu sa pamilya Mu. Habang abala naman si Mu Jinchuan sa pag-aasikaso sa bago niyang kumpanya. At inaalagaan din si An Yueshu. Ipagpatuloy niyo ang pagbabantay sa kanila at sabihan mo ako agad kapag may nangyari. Opo, boss. An Yueshu, kung hindi mapapasa akin si Kuya Jinchuan, hinding-hindi siya magiging iyo kailanman. Jinchuan, bakit mo ako hinahanap? Ma! Ang dati kong kinuha na nutritionist, ibalik niyo po siya rito. Nagdadalang tao si Yueshu. Nagdadalang tao? Buntis si Yueshu. Bakit hindi ko alam yon? Inamin niya noong nakaraan na ang bata ay anak nila ni Anji. Hindi maaari. Ikaw ang tanging minamahal ni Yueshu. Bilangin mo ang mga araw simula nang mabuntis si Yueshu para malaman mo kung kanino talaga ang batang yan. Hindi ko rin alam kung kailan ba talaga ito nagsimula. Naku, bata ka talaga. Asawa ka niya. Pumunta ka sa ospital para magpatingin. Sige po. Tatanungin ko rin si Yueshu para malaman kung kanino ba talaga ang batang iyon. Madam Mu, nandito na po tayo. Yueshu, noong kumakain tayo kanina, napansin kong parang nasusuka ka. Buntis ka ba? Ma, si Mu Jinchuan ba ang nagsabi sa inyo? Huwag mo nang alalahanin kung sino ang nagsabi. Kaya totoo bang buntis ka? Opo, Kanino ang batang iyan? kay Mu Jinchuan ito. Dahil buntis ka na sa anak ni Jinchuan, pumayag ka na makipagbalikan kay Jinchuan at mamuhay tayong lahat ng masaya bilang isang pamilya. Ma, hindi na ako ang dating An Yueshu. Ayoko nang muling saktan niya. Sige, sige. Makikinig na si Mama sa iyo. Buntis si An Yueshu at kay Mu Jinchuan ang bata. Nagdadalang tao si An Yueshu. Ang dinadala niya ay anak ni Mu Jinchuan. Bakit nagdadalang tao na naman ang babaeng iyan?
Hindi maaari, hindi ko hahayaang lumabas ang batang iyan. Ano po ang susunod nating gagawin? Pumasok ka sa mansyon ng mga mu at gumawa ka ng paraan para kay Anyueshu. Pakainin mo siya ng gamot para mawala ang bata. Pero, medyo mahirap po iyan. Driver lang po ako. Wala po akong pagkakataong makapasok sa mansyon ng mga mu. Bibigyan kita ng karagdagang $1,000,000. Siguraduhin mong magagawa mo ito para sa akin. Sige po. Miss Anne, nandito na tayo. Sige. Xiaofu, oras na para kumain. Sumama ka sa akin sa itaas at sabay na tayong kumain. Miss Anne, parang hindi po yata tama iyon. Wala lang iyon. Halos luto na ang mga ulam. May isang sabaw pa, nakukunin ko lang. Miss Anne, ako na po ang kukuha. Sige. Miss Anne, ikukuha kita ng sabaw. Sige. Anong ginagawa mo rito? Bakit ganyan lang ang kinakain mo? Xiaofu, itapon mo ang mga pagkain yan at tatawag ako ng nutritionist para sa bagong diet. Masusunod po. Xiaofu, huwag kang gagalaw. Yueshu, buntis ka ngayon. Mahina pa ang katawan mo? Kailangan mo ng sapat na sustansya. Hindi ko kailangan ng pakialam mo. Maayos lang ang katawan ko. Mu Jinchuan. Kumusta? Naging matagumpay ba? Hindi naging matagumpay ang plano. Napaka-inutil mo naman. Isang problema lang tungkol sa bata ay hindi mo pa maayos. Gusto mo pa ba talagang makuha ang pera? Kapag nagpadalos-dalos tayo at basta na lang nawala ang bata sa tiyan ni Miss Anne, pareho tayong mahuhuli. Bakit hindi mo gamitin ang utak mo? Ano ang dapat kong gawin para magtagumpay? Ako na mismo ang gagawa nito. Oras na para pakitahan siya ng leksyon. Paano ka nakapasok dito? Bakit naman ako hindi makakapasok? Naging anak din naman ako ni pamilya mo. Ang kwartong ito ay akin. Mukhang naging sunod-sunuran ka na sa pagiging pekeng anak, ano? Lilinalawin ko lang ito sa iyo. Nang isang beses pa, ako ang tunay na anak ni pamilya mo. Aba, simula noong naging anak ka ni pamilya mo, nagbago na rin pati ang iyong kayabangan. Sinasabi ko sa'yo, nandito ako ngayon. Dahil pagbabayarin kita, kung paano mo ako sinira, ay ganoon din ang gagawin ko sa'yo. Anong binabalak mong gawin? Anong gagawin mo? Balita ko ay daladala mo ang anak ni Kuya Jinchuan. Hindi totoo iyan. Ang dinadala ko ay hindi anak ni Mu Jinchuan. Kung gusto mong magkaanak kasama si Mu Jinchuan, puntahan mo si Mu Jinchuan. Desisyon ko kung sino ang lalapitan ko. Hindi kami magkasama ni Kuya Jinchuan ngayon at dahil iyon sa iyo. Hindi ako ang dahilan. Sabay kaming lumaki ni Kuya Jinchuan at nangako si Kuya Jinchuan na papakasalan niya ako paglaki ko, ngunit sumingit ka sa aming dalawa. Tingnan natin kung paano ka pa magmamayabang ngayon. Nakakainis. Bakit kailangan niyang bumalik sa ganitong oras? Ang sakit. Ang anak ko, Yueshu! Yueshu!
Xiaofu, binibigyan kita ng 3 minuto, dalhin mo ang kotse sa baba. Doktor, kamusta po ang kalagayan niya? Buti na lang at nadala niyo siya agad. Kundi ay posibleng mawala ang bata. Salamat po, doktor. Yueshu, ano ba talaga ang nangyari kagabi? Ang anak ko? Ang anak ko? Ligtas ang bata. Lumayas ka? Ayaw kitang makita? Lalaking babaero? Talagang nakakasuka ka. Ano ba ang totoong nangyari kagabi? Dapat mong itanong iyan sa sarili mo. Mag-ingat ka sa katawan mo. Huwag ka masyadong magpa-apekto. Sabi ng lumayas ka rito, hindi mo ba ako maintindihan? Kung hindi ka pa aalis, ngayon din ay aalisin ko ang anak mo. Yueshu, sa wakas, ay inamin mo ring anak ko siya. Sige, aalis na ako. Anong lagay niya? Ligtas ang bata. Ma, hindi mo na ako pupunta rito ng ilang sandali. Tulungan niyo po akong alagaan si Yueshu. Nag-away na naman ba kayo? Hindi maganda ang pakiramdam ni Yueshu. Natatakot ako, baka sa sobrang stress niya ay mawala ang bata. Sige, aalagaan ko po ng mabuti si Yueshu. Salamat po, ma. Tuloy kayo. President Mu, may gustong makipagkita sa iyo? Sinasabing siya ang iyong tunay na ina. Ayoko siyang makita. Sige po. Jinchuan, Alam ko nang ikaw yan. noong nakaraang araw ko lang nalaman na ikaw ang anak ko na matagal nang nawawala. Sa loob ng maraming taon, nangulila ako sa'yo. Tigil na. Sa tingin mo ba ay karapat dapat kang sabihin yan? Gusto lang ni Mama na bigyan ka ng mas magandang buhay. Gusto mong bigyan ako ng mas magandang buhay, pero maayos ba ang buhay ko ngayon? Hindi ba't iniwan ko rin naman ang pamilya mo? Peke ang pagkakakilanlan ko? Hindi iyan maitatago habang buhay. Kailangan ka na ni Mama ngayon. Kailangan ako? Kailangan mukha mo ang pera ko. Noon ay pera rin ang dahilan kaya ipinakasal mo si Yueshu sa young master ng pamilya mo. Bakit ba ang galing mong magmaniobra? Ang hirap na dinanas namin ni Yueshu, doble ang gagawin kong pagpaparusa sa iyo. Jinchuan, wag! Bitawan niyo ako, hayaan niyo akong pumasok. Bitaw, papasukin niyo ako. Sir ma'am, hindi ka welcome kay President Mu? Sana ay huwag mo na siyang gambalain pa. Ma? Anong ginagawa niyo rito? Z, pakiusapan mo ang kuya mo? Pauwiin mo na kami, sige na. Kuya ko? Isa lang ang ate ko. Saan naman nanggaling ang kuya? Alam mo naman na si An Yueshu ay hindi mo totoong ate at si Mu Jinchuan ang tunay mong kuya. Imposible. Hindi kailanman ako magkakaroon ng kuya na walang disiplina sa sarili. Hindi nagsisinungaling si Mama sa iyo. Hindi ako magmamakaawa sa tarantado na si Mu Jinchuan. Z. Bakit mo ako pinapunta rito? Naniniwala akong alam mo na si Mu Jinchuan ang kuya mo. Kung alam ko na, ano naman? Ang maagawan ng mahal sa buhay ng sarili mong kuya, paniguradong ang sakit, hindi ba masama ang pakiramdam niyan? Ang bagay na ito ay wala kang karapatang magsalita. Bakit hindi ako pwedeng magsalita? Ako ang pinakamalapit na tao kay Kuya Jinchuan, at marami pa akong alam na hindi mo nalalaman. Anong mga bagay iyon? Ang minamahal mong si Ate Yueshu, sa mga taon na kasama niya si Mu Jinchuan, ay naging napakahirap ng buhay niya. Kung hindi nasugatan ang braso, ay nasusugatan naman ang mukha. Hindi ba masama ang loob mo? Galit na galit ka kay Mu Jinchuan, tama ba? Ano ang layunin mo sa pagsasabi sa akin ito? Ang layunin ko ay makuha nating dalawa ang mga taong gusto nating makuha. Anong gusto mong gawin? Tulungan mo akong alisin ang bata sa sinapupunan ni An Yueshu at mawawalan na ng dahilan si An Yueshu para manatili pa sa tabi ni Kuya Jinchuan. Sa tingin mo ba ay makikipagtulungan ako sa taong katulad mo? Talaga bang gusto mo magpalaki ng anak ng ibang tao? Kung magpapalaki man ako o hindi, ay sarili ko ng desisyon iyon. Pasok. Ziyi, bakit ka nandito? Ate,
Alam ko na ang lahat. Ano ang alam mo? Bakit parang ang weird mo magsalita? Palaging masama ang trato ni Mu Jinchuan sa kanya. Balita ko ang lahat. Nakalipas na ang lahat ng iyon? Ate, sinaktan ka ng sobra ni Mu Jinchuan at hanggang ngayon ay nakikisama ka pa rin sa kanya. Makinig ka sa akin. Umalis na tayo rito. Mag-abroad na lang tayo, sige na? Ziyi, hindi ako pwedeng umalis. Kailangan ako ng Mu Group ngayon para tumulong sa pamamahala. At isa pa, Kaka, kahanap ko lang sa tunay kong ina. Pwede nating isama si tita sa ibang bansa at iwan ang lungsod na ito. Pwedeng ba? Ziyi, huwag ka ngang nanggugulo rito. Ayaw mo lang talagang umalis. Gusto mo ba talagang bumalik sa piling ni Mu Jinchuan? Ziyi, anong ginagawa mo? Walang hiya ka, Anzi. Lumayas ka rito agad. Layas. Ngayong hindi ka na tao ni Pamilyang An, bakit sumasama ka pa rin sa tinatawag mong kapatid? Ano naman kung kasama ko si Ziyi? Kapag itinuloy mo pa iyan, mag-ingat ka dahil baka kung ano ang gawin ko sa kanya. Subukan mo? Mu Jinchuan, buntis ako. Nakakawala ng gana. Ako si Mu Jinchuan at kahit anong babaeng magustuhan ko, walang dahilan para hindi ko makuha. Kung may gusto kang ibang babae, puntahan mo siya. Bakit mo inaaksaya ang oras mo sa akin? At isa pa, divorce na tayo. Ako nang magkaroon pa ng anumang ugnayan sa dating asawa ko. Hindi pa tayo nakakapag-asikaso ng divorce papers, kaya hindi pa tayo formal na hiwalay. Ano? Mu Jinchuan, isang nakakatakot at mapagmataas na demonyo. Bakit ko ba siya nagustuhan? At bakit ang tagal ko siyang minahal? Maayos ka lang ba? Parang ngayon ang kaarawan ni An Yueshu. President Mu, kailangan niyo po itong pirmahan na dokumento. Sekretaryo Lee, kanselahin mo ang lahat ng meeting ngayon. Opo. Mahal ko, bukas naman ay maggawa rin tayo ng isang pares na couple rings. Ano sa tingin mo? Hindi maganda. Ang pagsuot ng couple rings ay gawain lang ng mga bata. Mu Jinchuan, tapos na ang oras mo ngayong araw na ito sa susunod na taon. Kuya Jinchuan. Wisit, ngayon pa may nanggulo sa plano ko. Kuya Jinchuan. Kuya Jinchuan. Hello, 911 ba ito? May nasugatan dito sa underground parking ng Shenghui. Bilisan nyo. Ma, ang daming pagkain ngayon. Siyempre, birthday mo kasi ngayon. Salamat po, Ma. Yueshu, birthday mo ngayon. Gusto mo bang tawagan si Jinchuan para sumalo sa atin? Ayoko po. Wala akong ganang makita ang lalaking iyon. Yueshu, pero matagal ko na ring hindi nakikita si Jinchuan. Maraming taon din ang pinagsamahan namin ni Jinchuan. At ngayong wala na siya rito sa tabi ko, medyo hindi pa ako sanay. Sige na nga po. Hello? Hello? Lin Qinghe? Bakit ang cellphone ni Mu Jinchuan ay nasa iyo? May mukha ka pang magtanong sa akin? Nagpadala ka ng mga tao para saktan si Kuya Jinchuan at ngayon ay sinusubukan pa siyang isalba sa ospital. Hindi ko iyon ginawa. Nagawa mo pang magsinungaling? Ayokong makipag-away sa iyo ngayon. Nasaan kayo ngayon? Hello? Hello?
Yueshu, anong nangyari? Nasaktan si Jinchuan at nasa ospital siya ngayon. Ma, huwag po kayong masyadong mag-alala. Pupuntahan ko siya. Baka sakaling hindi naman ganoon kalala. Sige po, magbalitaan tayo agad. Jinchuan, Anong ginagawa mo rito? Hinding-hindi ka gustong makita ni Kuya Jinchuan. kung gusto niya akong makita o hindi mo na kailangang sabihin yan dahil hindi ikaw siya. An Yueshu, bakit ngayon ko lang napansin na sobrang kapal pala ng mukha mo? Ikaw, Lumayas ka. Huwag na kayong mag-away. Kuya Jinchuan, gising ka na. Alam mo ba, noong nakahandusay ka sa sahig, kung gaano ako nag-alala? Lin Chinghe, lumabas ka na. Ayaw kitang makita. Kuya Jinchuan, Lumayas ka. masama pa rin ba ang nararamdaman mo? Kung mawala man ako, hindi ba iyon naman ang gusto mong mangyari? Mu Jinchuan, ganito ba talaga kasama ang tingin mo sa akin? Naghiwalay lang tayo? Tapos na ang relasyon nating dalawa? Pero hindi ko kailanman ninais na mawala ka? Kunin mo na ang regalo mo at umalis ka na. Mu Jinchuan, hindi ko kailangan ng limos mo. Anyueshu, binibigyan lang kita ng regalo sa kaarawan mo. Wala pa akong nakitang nagbigay ng regalo sa ganyang paraan. Anyueshu, Huwag na nating pag-usapan. Ayokong makipag-away sa iyo. Pagkalabas mo rito, pupunta tayo sa tanggapan para ayusin ang divorce. ngayong kasama mo na si Anziyi, hihingi ka ng divorce sa akin? Sa ginagawa mong iyan, wala kang makukuha kahit sentimo sa akin? Gusto mo bang pati ang Mu Group ay mapunta rin sa akin? Mu Jinchuan, wala talagang namamagitan sa amin ni Ziyi. Kung itutuloy mo ang mga bintang mo, wala na akong balak magpaliwanag. Anyueshu, ikaw! Kuya Jinchuan. An Yueshu, ano ba ang kailangan kong gawin para mawala ka na sa landas ko? Nasaktan si Mu Jinchuan. Oo. Alam kong ikaw ang may gawa nito kay Mu Jinchuan. Kung isusuplong kita sa pulis, ano kayang mangyayari? Pinapunta mo ba ako rito para lang takutin ako? Hindi naman sa ganoon. Anong gusto mong mangyari? Gaya ng sinabi ko noong nakaraan, paalisin mo si An Yueshu kay Mu Jinchuan. Hindi ko sasaktan si Yueshu. Basta lumayo lang siya kay Mu Jinchuan, kahit ano pa iyan. Anong dapat kong gawin? Naintindihan ko. Yueshu, kamusta na si Jinchuan? Ayos lang siya, nakakaya pang ang manita. Yueshu, anong sinasabi mo? Ma, wag mo nang babanggitin ang pangalang Mu Jinchuan sa akin kailanman. Kung may kailangan ka, diretso kang pumunta sa kanya. Huwag mo na akong piliting mamagitan pa sa inyong dalawa. Hindi ko talaga alam kung bakit minahal ko si Mu Jinchuan ng napakaraming taon. Lin Chinghe, bakit ang cellphone ni Mu Jinchuan ay nasa kamay mo? May mukha ka pang magtanong sa akin? Nagpadala ka ng mga tao para saktan si Kuya Jinchuan at hanggang ngayon ay ginagamot pa siya sa ospital. Nagpadala ako ng mga tao? Ibig bang sabihin ay si Ji? Ate, pasensya na sa nangyari noong huli. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo ng personal. Sige, may mahalaga rin akong sasabihin sa'yo. Ate, Ziyi, may itatanong si ate sa'yo. Kailangang sabihin mo ang totoo sa akin. sige po. Si Mu Jinchuan ay nasaktan sa parking lot? Ikaw ba ang gumawa niyon? Magsalita ka naman. Ate, ako ito. Maaari mo bang huwag nang ibida ang bagay na ito sa pulis? Bakit mo ginawa iyon? Ate, naging miserable ang buhay mo sa pamilya mo noon, kaya gusto kitang tulungan na makaganti. Ziyi, labag sa batas ang manakit ng kapwa. Hindi kailangan ni ate na iganti mo ako? Hindi naman masyadong naging miserable si ate noon. Ate, naguluhan lang ako.
Masyado akong nadala ng galit ko. Hindi na ito mauulit sa susunod. Huwag ka nang gumawa ng mga ganoong kamangmangan. Buti na lang at si Mu Jinchuan ay wala namang seryosong nangyari sa kanya ngayon. Ang mga nangyari noon, hayaan na nating lumipas dahil gusto ko nang magsimula ng bagong buhay. Ate, kung ganoon ay sumama ka sa akin sa ibang bansa? Ziyi, nagbibiro ka na naman? Binibiro lang kita. At tungkol sa nangyari sa opisina noong nakaraan, masyadong naging padalos-dalos ako. Ate, mapapatawad mo ba ako? Huwag mo na itong uulitin? Ate, alam kong hindi ka umiinom ng ibang juice, kaya inorderan kita ng lemonade. Ate, ihatid na kita sa inyo. Sige. Mu Jinchuan, kung ano ang wala sa akin, ay hinding-hindi mo rin makukuha. Mu Jinchuan. Mu Jinchuan. Iniisip mo pa rin ba si Mu Jinchuan? Sabay tayong lumaki mula pagkabata, at ako ang pinakamalapit sa iyo, pero bakit hindi mo man lang ako magustuhan? Ziyi, anong gagawin mo? Siyempre, dapat lang na ang anak niyo ni Mu Jinchuan ay mawala. Wag. Ayoko. Paulit-ulit mong sinasabi na hindi mo na mahal si Mu Jinchuan, kaya tutulungan kitang alisin ang batang yan. Sa ganoong paraan, maaari ka na ring maging akin. Ziyi, pakiusap, huwag mong saktan ang anak ko. President Mu, masamang balita. Nakita ko si An Ziyi nakarga si An Yueshu papasok ng kwarto sa ospital at tila gusto niyang alisin ang bata sa tiyan ni Miss An. An Ziyi, walang hiya ka? Ziyi, pwede bang magising ka sa katotohanan? Hindi. Hanggat nariyan ang anak ni Mu Jinchuan, hindi mo magagawang kalimutan si Mu Jinchuan. Hindi ba't gusto mo na siyang bitawan? Tutulungan kita. Ziyi, huwag kang ganyan. Tigil! An Ziyi. Yo, isa kang baliw. Talagang sasaktan mo ang isang hindi pa isinisilang na bata. Nababaliw na ba ako? Tingin ko, ikaw ang mas baliw. Paulit-ulit mong sinasaktan si Yueshu, kaya ano namang masama kung parusahan ko ang anak mo? Pagtatanggol ko si Yueshu, papatigilin kita. Pagtatanggol ko ang anak ko. Mu Jinchuan, huwag mo na siyang saktan. Tama na po ang pagpalo sa kanya. Jinchuan, nakikiusap po ako sa'yo. Si Ziyi ay naguluhan lang sandali. Kasalanan ko dahil hindi ko siya nabantayan ng mabuti. Ang lalim pala ng samahan ninyong magkapatid. Ziyi, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mu Jinchuan, bitawan mo ako. An Yueshu, huwag mong sabing balak mo talagang alisin ang bata para lang makasama ang An Ziyi na yon. Hindi totoo iyan. Si Ziyi ay kapatid ko lang. Huwag na huwag mo nang babanggitin ang pangalan ni An Ziyi sa akin. Yueshu? Yueshu! Yueshu, walang sino man ang makakakuha sa iyo mula sa akin? Yueshu, Ang anak ko, nandyan pa siya. ayokong makita ka. Umalis ka na. An Yueshu, ikaw? Doktor, kamusta po ang asawa ko? Base po sa lahat ng resulta, medyo mahina ang kanyang katawan. Huwag niyo na siyang galitin, dahil kung hindi, baka tuluyan na mawala ang bata. Sige po, salamat, doktor. Lalabas muna ako para ibili ka ng lugaw. Ate, Huwag kang lalapit. ate, pasensya na. Nasaktan kita ulit. Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Yueshu, sigurado na ako? Kahit anong gawin ko, hindi mo na ako matututunang mahalin.
Nagdesisyon na akong umalis? Hindi na ako magpapakamartir at hindi na ako mangungulit sa iyo. Saan ka pupunta? Plano kong bumalik sa ibang bansa para hindi na kita mabulabog. Ate, handa mo na ba akong patawarin? Pinapatawad na kita? Sige. Magpahinga ka ng mabuti. An Ziyi. Anong ginagawa ni Anji dito kanina? Wala kang pakialam? An Yueshu. Natatakot lang ako na baka muli kanyang saktan. Nag-aalala lang ako sa iyo. Bukod sa iyo? Sino pa ba ang mananakit sa akin? Alam kong ayaw mo akong makita. Ubusin mo na ang lugaw at lalabas na ako. Bakit wala pa ring balita mula kay Anzi? Anong lagay sa labas? Hindi nagtagumpay at wala na rin akong balak ituloy pa ito. Hinding-hindi ako magugustuhan ni An Yueshu, kaya naman nakapagdesisyon na akong umalis. Palalayain ko na siya at pati na rin ang sarili ko. Anji, hindi iyan ang sinabi mo sa akin dati. Pinapayuhan din kitang bitawan na iyan. Napakarami mo nang ginawa para kay Mu Jinchuan, pero mukhang wala naman siyang pakialam. Anong gagawin ko ngayon? Hello? Miss Lin, napakarami ko nang nagawang masama, kaya titigil na ako. Huwag na po kayong tatawag sa akin. Masyado mo nang napanindigan ang mga iyan. Ngayong bigla kang titigil. Gusto mo bang isumbong kita sa mga otoridad? Ano? Huwag mong kakalimutan. Paano nawala ang iyong kapatid? Hindi ko nakalimutan. Kung itutuloy mo pa o hihinto na, dapat ay alam mo na ang nasa loob mo. Kuya Jinchuan, ito ang manika na sarili kong ukit. Ibinibigay ko ito sa iyo. Xiaoxi, gustong gusto ko ang manikang ito. Tatanggapin ko na. Lahat ng nagkakagusto kay Mu Jinchuan ay kailangang mawala sa tabi niya. Pasok! President Mu, nalaman ko na po kung sino ang nanakit sa inyo. Sino? Si Anji po. Ngunit nalaman ko na si Anji ay nagpareserba na ng flight ngayong umaga at umalis na. Hayaan na lang muna natin ang nangyaring ito. Mukhang si Anzi naman ay hindi na muling gagawa pa ng anumang gulo. President Mu, meron pa po akong isang mahalagang natuklasan. Ano yun? Nalaman ko po na si Lin Qinghe ay madalas nakikipagkita sa isang taong may takip ang mukha. Ipagpatuloy mo ang pag-iimbestiga sa kanya. Yueshu, kumusta ang pakiramdam mo? Ma, mabuti na po ako. Gusto ko na pong umuwi bukas. Pero sa tingin ko, hindi ka pa ganoon kaputla, kaya mas mabuting manatili muna rito sa ospital ng ilang araw. Ma, ayoko pong manatili sa ospital. Sa bahay po, mas mabilis akong gagaling. O sige na nga. Lin Qinghe, anong ginagawa mo rito? At bakit aali-aligid ka? Anong aali-aligid? Narito ako ng hayagan at hindi naman inyo ang lugar na ito. Bahala ka. Ano? Iyong An Yueshu, nasakitin na iyon. Nasa ospital pa rin ba? Lin Qinghe, ingatan mo ang pananalita mo. Maayos na si Yueshu at makakalabas na siya ng ospital bukas. Aba, mabilis ang paggaling niya ah. Paano naman kaya ang batang nasa sinapupunan niya? Maayos din ang kalagayan ng bata sa sinapupunan niya. Lin Qinghe, pinapayuhan kitang sumuko na sa paghahabol kay Mu Jinchuan at maghanap ka na lang ng mabuting lalaking mapapangasawa mo. Baka sakaling pagkalipas ng ilang taon, maging katulad ka rin ni Yueshu, na mayaman at may anak na rin. Sa susunod na araw ay lalabas na ng ospital si An Yueshu, kaya kailangan mong kumilos sa oras ng kanyang pagbabalik. Anong dapat kong gawin?
Kunin mo si An Yueshu at dalhin sa Tianfu Park. At ako na ang bahala sa mga susunod na mangyayari. Tiyak na may kasama si An Yueshu. Paano ko iyon gagawin? Hindi ka ba marunong gumawa ng paraan para paalisin ang mga taong nakapaligid sa kanya? Anong ginagawa mo rito? Susunduin na kita sa ospital. Hindi na kailangan? Mujin Chuan, bitawan mo ako? Huwag kang pumasok. Hayaan mo na lang si Xiaofu ang maghatid sa akin pabalik. Xiaofu, ihatid mo si Miss Anne nang ligtas sa kanyang bahay. Sige po, President Mu. Xiaofu, ano bang ginagawa mo? Dadalhin kita sa isang bagong lugar. Mu Jin Chuan, habang buhay mo nang hindi makikita ang iyong Anyuesyo, kukunin kita ng sapilitan. Nagulat ka, hindi ba? Bakit mo ba ito ginagawa? Tatanungin mo pa ako? Dapat mong tanungin ang sarili mo. Naaalala mo pa ba ang kapatid ko? Dahil sa iyo, kaya siya nawala. Isang aksidente lang ang nangyari kay Xiaoxi. Wala talaga akong ginawa at hindi ko siya itinulak sa ilog. Ikaw ang nanakit kay Xiaoxi at dapat mong malaman na mahal ni Xiao si Mu Jinchuan. Mahal ni Xiao, si Mu Jinchuan? Wala po akong kaalam-alam tungkol sa bagay na iyan. Nagmamangmaangan ka pa. Nagmahal lang naman siya sa taong hindi para sa kanya. Bakit mo nagawa ang bagay na iyon? Totoong wala akong ginawang masama kay Xiaoxi. Tigil na. Ayaw ko nang makinig sa kahit anong palusot mo. An Yueshu, nakikita mo ba? Hindi lang ako ang may ayaw sa iyo, marami pang iba. Siguradong pakana mo na naman ito? Ano naman kung ako nga, ngayong araw, ikaw at ang anak mo ay maglalaho ng sabay. Yueshu, Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka pa, gagamitin ko na ang patalim. sige. Hindi ako lalapit. Xiaofu, huwag kang masyadong emosyonal. Huwag kang gagawa ng masama. Pakawalan mo na si Yueshu. Bakit ko siya pakakawalan? Siya ang dahilan kung bakit nawala ang kapatid ko. Wala na ang tanging pamilya na mayroon ako sa mundo. Ang nangyaring iyon ay totoong hindi si Yueshu ang may gawa. Ipapakita ko sa iyo ang ebidensya. Mayroon akong patunay mula sa dashcam ng sasakyan. Kahit si Xiao, si Man o si An Yueshu, walang makakaagaw sa akin kay Kuya Jinchuan. Si Kuya Jinchuan ay para sa akin lang. Ngayong maliwanag na ba ang lahat? Naloko ko kayong lahat. Lin Qinghe, talagang napakasama mong tao. Hindi ba't ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ang lahat ng ito? Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Sobrang bigat na ng pagmamahal mo. Hindi ko man lang inalintana ang hirap, tapos ikaw ang mahihirapan? Para sa iyo, napinsala pati ang mga binti ko. Akala ko dahil sugatan ang binti ko, ay kaaawaan mo ako at mamahalin. Masyado ko lang palang pinaganda ang lahat. Ngayon, hindi na ako makakabalik pa sa dati. Sige, pakakasalan kita? Huwag mo lang sasaktan ng mga inosenteng tao, maari ba? Kuya Jinchuan, totoo ba iyan? Totoo ba? Ang tulad mong masamang tao ay dapat nang matapos at mawala. Yueshu, huwag kang matakot. Xiaoxi, ipinaghiganti na kita. Makaaasa ka na sa katahimikan. Xiaofu, huwag kang lalapit. President Mu, Miss Anne, nagkamali ako ng hinala sa inyo. Humihingi ako ng tawad sa inyong dalawa. Susuko na ako sa mga otoridad. Jinchuan? Tapos na ang lahat ng ito, di ba? Oo.
Mabuti naman kung ganoon.